nandito na tayo sa Davao ngayon mga bossing. Personal tayong bumisita dito para tingnan natin kung totoo ba yung issue na Davao may pinaka matraffic na mga kalsada sa buong Pilipinas. Tangina, tarantaduan na itong mga mainstream media na to. Wala nang magawa, hindi, puro kabalbalan itong mga hayop na to. Pero anyways, dito na tayo, natin yung ating sundo and i-vlog natin kung gaano ba talaga ka-traffic dito ngayon considering na rush hour. Yan, syempre ayun, no? Sa bandaron nakikita mo yung naglalaki ang mga billboards there, mga posters ni Pastor Apollo Cabulon. Number 53 na yan, number 53. Pagdating ng sasakyan natin, i-video natin kung gaano katagal abutin yung typically mga 20 to 30 minutes na biyahe mula dito sa airport hanggang sa aking hotel. Okay? At ayun na nga, tayo ay sakay na sa ating taxi at titignan natin yung traffic situation dito sa Davao. Dahil sabi nila mas matraffic daw dito sa Davao kaysa sa Maynila. Kuya, nakapag-drive ka na ba sa Maynila? Nakapunta lang ako doon, sir. Oo, kasi yung mga media sa Maynila sinasabi nila mas traffic daw dito sa Davao kaysa sa Maynila. Naniniwala ka ba ron, kuya? Hindi, sir. Mas traffic doon sa kanila. Kaya, ano natin, titignan natin yung traffic situation ngayon dito. Oh, ito, airport road to, mga bossing, Yan, supposedly, matraffic talaga dito. Eskwelahan pa to ng Jose Maria College. Oo, kaya titignan natin ang traffic situation ngayon dito sa Davao City na sinasabi nilang mas worse daw yung traffic dito kaysa dyan sa Maynila. Tingnan natin. Bale, siguro mga 25 minutes to my destination. Kasi doon ako sa may bandang Matina. From dito to Matina, medyo malayo-layo yan. Pero kung titingnan nyo mga bossing, ayan o. Ayan o. Kita nyo naman, napakaluwag na kalsada. 3 lanes ang kalsada dito. Diba? Ang EDSA mga boss, bihirang stoplight. Actually wala nga stoplight sa EDSA Dito may mga stoplight lang dyan sa EDSA sa may mga yung ilalim, pero may mga ibabaw yan may Cubao ilalim, Ortigas ibabaw. So walang walang stoplight dito. Yung highway na to may stoplight dito, so ito dapat mas mabagal. Pero ito yung diversion, sir. Diversion. Makikita ninyo yung kalsada na yan, walang laman. Diba? Walang laman Nakikita nyo naman siguro from yung inyong screen kung matraffic o hindi. Ang takbo namin currently 60. Actually may speed limit nga dito Di ba kuya, ano speed limit dito? 60 dito. 60 ang speed limit. Diyan sa sa EDSA sa Maynila, ang speed limit diyan alam ko 40 kasi nga mabagal lang traffic talaga yung kalsada na yan. So if I'm not mistaken, 40 ang speed limit. Dito 60 dito naman sa highway na to 60. Tsaka nag-a-adhere sila talaga dito dahil uhulihin ka dito. Ang 30 doon, sir, sa downtown lang. Sa downtown daw 30. Kaya nga kung minsan makikita nyo mabagal yung usad sa Davao City dahil meron silang speed limit na pinatutupad, pero hindi siya traffic na punong-puno ng sasakyan.
Ay, hindi talaga dito puno. Katulad nitong kalsada na to ngayon, no? Supposedly, busy to. Airport road to eh. Diba? Walang ano yun. Walang sasakyan. Malayang nakakapag-overtake bawat isa. Tumatakbo ka lang dire-diretso. Saan ka naman? Wala naman daya yan. Kaya sabi ko nga sa inyo, fake news talaga yung mga sinisiraan lang talaga ang Davao City. Kasi nga, wala eh, kailangan nilang pagtakpan lahat ng pagnanakaw nila sa gobyerno dahil mga magnanakaw, mga animal na yan. Kita nyo rito, ano na dito, pa downtown na to, makita naman ninyo, ang luwag pa rin. Diba? Sa EDSA, COVID nung panahon para makapagpatakbo ka ng ganito kabilis. Hindi ka makakapagpatakbo ng ganito kabilis sa EDSA, mga bossing. Maniwala ka, sabi ko nga sa inyo, kahit naka-Ferrari ka eh. Kung sa EDSA dadaan, wala. Sayang lang ang sports car mo doon. Dito naman sa Davao, sayang din ang sports car mo rito kasi kahit malawag kalsada, mahigpit. Hindi ka rin makapag-bomba-bomba dito. Oo, pati motor dito numusunod sa speed limit. Oo, bossing. Tingnan niyo yan. May mga truck pa, may mga bus, merong mga jeep. Oo, kompleto lahat din dumadaan dito. Motor, tricycle, jeep, multicab. Lahat dumadaan sa kalsada na to. Pero dire-diretso yung andar natin, mga bossing. Diba? Yan yung sinasabi natin na etong mainstream media na to kung ano-ano yung ipinakakalat na mga peking balita patungkol dito sa Davao. Wala na sila kasing masilip na iba sa mga Duterte. Kung di yung mga bagay-bagay na lang na ganyan na to me petty. Besides, ang Davao City po ang isa sa mga pinakamalaking cities sa buong Pilipinas. Napakalawak po ng Davao City. Hanggang I think hanggang Tamayong Davao City yan. Ano na yun? Paanan na yun ng ng Mount Apo yun. Hanggang doon mga boss. So ayan, hanggang ngayon kita nyo pa rin. Kita nyo naman dito sa aking background, umaandar tayo ng dire-diretso pa din, di ba? Ay nagpapaniwala dyan sa mga mainstream media na yan na mga fake news peddler. Sa totoo lang nakakalungkot isipin kasi supposedly ang ating mainstream media yung for the stating sila yung magbabalanse kapag ang gobyerno natin corrupt, sila yung sisita kasi protektado sila ng freedom of expression. So pwede silang sumita, pwede silang magreklamo, pwede silang mag-expose. Tapos yung pamahalaan, ang gagawin ng pamahalaan dapat mag-iimbestiga according doon sa mga ine-expose ng media. Pero itong mga ganitong ginagawa nila na nagagamit na sila sa politika, pati yung siraan mo yung isang syudad na maayos naman, malinis naman, kasi ganito ang problema natin sa bayang Pilipinas, hilaan pababa. Kapag ang lugar mo madumi, yung kabilang lugar malinis, ang gagawin mo, dudumihan mo yun, sisiraan mo yun para pare-parehas kayong madumi. Hindi mapansin na tamad ka. Ganon ang problema natin dito sa bayan natin. Kaya tayo naghihirap hanggang ngayon. Ganon pa rin dito sa bayan natin. Hindi na tayo umunlad-unlad. Una sa lahat, magnanakaw ang mga nasa gobyerno. Pangalawa, yung mga tao, puros mga crap mentality. Hindi tayo natutuwa sa achievements ng iba. Kung yung iba pinaparangalan, yung iba naman hinihila pababa. Yun ang pinakamasaklap na katotohanan dito sa bayan natin Pilipinas. So ayan, mabilis pa rin ang ating andar. Nakikita nyo sa ating background. Ayan, tuloy-tuloy, as in hindi pa kami humihinto. Ayan, ipapakita natin ulit.
Tuloy-tuloy yan. Subukan natin i-zoom. Ayan, oh. Mga bossing, tingnan nyo naman, di ba? Malinis. Yan pang worst traffic. Alam nyo sa EDSA, ganitong oras, wala na yan. Traffic na rito. Super traffic na yan mga ganitong oras. Hanggang gabi yan. Mula umaga actually hanggang gabi. Kaya nga katarantatuang malaki, mga bossing. Katarantatuang malaki yung di ba gusto nilang baguhin yung baguhin yung oras ng pasok ng tao, gagawin daw nila alas 7. Ganun din. Mag-a-adjust lang yung traffic. Dating alas 8 ng umaga nagta-traffic, aga lang magiging alas 7 ng umaga, o kaya magiging alas 6, alas 5 ng umaga traffic na, kasi nga lalabas ng mga tao mas maaga eh. Kung ikaw ay ang pasok mo alas 7, o dati alas 8, alas 9 pasok mo, lumalabas ka ng bahay ng mga alas 5. O ngayon, pag alas 7 na pasok mo, oras ka na lalabas ng bahay, alas 4, 3:30. Di ganun din, sabay-sabay pa rin maglalabas ng mga tao. Tapos palpak naman ang transportation system sa atin, lalo na yung mass transport natin, yung train, yung mga carousel na yan, palpak pa naman, di pa naman nare-restore to 100%. So, wala din. Magiging traffic. Kumbaga, aaga lang yung oras ng traffic. Dito sir, 30 na ko dito sir. Dito na, 30 na dito. Nasa na kasi tayo, nasa downtown na tayo. So 30 na. Tsaka ito, na to? Mga inner roads na to. Single lane na lang to. Oo, so na to? Hindi na to considered as national highway. So, pero makikita mo, ayan, dire-diretso pa rin yung takbo natin. Nasa inner road na tayo, lumalis na tayo doon sa may main road. Ngayon, dyan sa may pinaka-downtown part ng malapit sa may City Hall, dyan, nagkakaroon ng build-up dyan, pero hindi pa din siya nagta-traffic ng sobra. Kasi nga one way naman doon. One way pa ganun, one way din yung pabalik. Iba yung daanan ng papunta, iba din yung daanan ng pabalik. Kaya tsaka ang dami nilang rito, kalsada. Meron silang coastal road. Napakarami nilang highways dito na ginawa. Kaya malabo yung sinasabi talaga nila na Davao City is the kumbaga worst or has the worst traffic in the Philippines. I'd say kung Cebu, matraffic din dyan sa Cebu. Yan talaga. As in siguro mga 15 years ago, yung punta ko dyan, pa rin, sobrang traffic talaga doon. Pero compare talaga dito, kasi almost every month or almost every other month nandito kami sa Davao para nasa mga events. Kapag na-invite tayo nila Pangulong Duterte, pupunta tayo dito. So ayan, makikita na wala kaming na-experience na traffic. Minsan nga nagagaling pa kami sa sa Matina, nakakaabot pa kami ng airport. Oo, kahit na rush, talagang super rush hour, mga 7 o'clock, 6 o'clock, nakakaabot pa rin kami. Hindi katulad sa Maynila. Kapag ang flight mo alas 9 ng umaga, kailangan mga alas 5 umalis ka na ng bahay kasi madadali ka na ng traffic. Talagang super traffic at super fake news din itong pinapakalat ng mainstream media na Davao has the worst traffic situation sa buong Pilipinas. So ayan, patunay mga bossing, itong ating vlog na ito na maayos dito. And in terms of leadership, maganda ang pamamalakad dito. Maganda ang napakalinis dito sa Davao City. Kita din nyo. Kung makikita ninyo yung mga na yan, makikita ninyo yung mga kalsada nila. Walang mga kalat dyan, walang mga basura na katambak dyan. Tapat ko, linis ko dito sa Davao City. Diba? Makikita nyo naman, ang bilis ng andar natin, meaning walang traffic. At kung ano yung dineclare ni Waze na
estimated time of arrival doon sa ating hotel, yun talaga yung oras na makakarating tayo. Hindi katulad sa Maynila na pabago-bago. Ayan o, nakikita nyo naman yung mga kalsada dito, ang lilinis, ang gaganda, diba? Yeah. So coming from a person na hindi taga Davao, I'm really impressed with Davao City. Not because Duterte supporter tayo, but because nakapunta na tayo sa halos naikot ko na ang buong Pilipinas, mga bossing. And I'd say Davao City is, to me, dahil city boy ako, close sa puso ko itong Davao City. Para kang wala sa probinsya actually. Para ka rin nasa Maynila kapag nandito ka sa Davao. Halos lahat modern na rin talaga dito. Hindi katulad sa ibang mga sa ibang mga lugar. Kasi halimbawa na lang sa Cebu, yung mismo sentro, Cebu City lang yung talagang mukhang syudad, pero yung mga outskirts ng Cebu, alam mo, parang nasa probinsya ka pa talaga. Dito sa Davao, parang nasa Metro Manila. Parang lang ang feels niya parang nasa Marikina. Yan, so mga bossing, again, makikita natin hanggang ngayon dire-diretso pa din ang ating pag-andar. Ito ay hindi na national highway ito. Isang kalsada na lang, one lane na lang to, plus yung bicycle lane sa magkabilang side ng kalsada. Therefore, yung pinapakalat nila na traffic dito is not true. Yung pinapakalat nila na magulo dito is not true. Dito sa Davao, makakapaglakad ka kahit 10 oras ng gabi. Matino ang mga pulis dito. Nagkagulo lang ang mga pulis dito nung nakapunta-punta si General Torre rito Doon lang naman gumulo rito sa Davao. Pero all in all, so far, ito namang si Marantan, kahit na medyo may haplik din to si Marantan, kahit pa paano, na-maintain naman niya yung peace and order dito sa Davao City. So ayun lang mga bossing, hanggang sa susunod nating pag-uusap at pagpapatunay na ibang klase ang mga Duterte at leadership ng mga Duterte is what we need dito sa Pilipinas, na hindi lang yung mismong bayan natin ang problema, kundi pati yung mga tao dito sa Pilipinas, pati yung mga government officials, government employees, problema natin dahil hindi nagtatrabaho ng maayos. Kailangan natin ng mga leaders na katulad ng mga Duterte to lead the country para sa future, magandang future, stable na future, peaceful na future, drug-free na future para sa mga anak natin. Barateros, subscribe kayo, like and share, syempre. And mga Barateros brothers, si Banat Bay, si Cocholi, si Master J. Guevara, so follow nyo rin po sila. And lahat ng mga videos natin, like and share ninyo para mas marami tayong maabot, marami tayong maurat, at marami tayong mamura ng mga kawalan sa pamahalaan. Okay, peace out. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan.